Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are DWFM 92.3 True FM. Kapag sinimulan mo ang iyong salaysay sa isang kasinungalingan, ito'y manganganak ng ilang pang kasinungalingan na siyang magbabaon sa iyo sa kumunoy ng kasinungalingan. Kapag nangako ka sa mamamayan ng bagay na hindi mo naman kayang gawin, siguradong manganganak pa ito ng mga pangako na siyang maglulubog sa iyo sa kumunoy ng mga pangako na puno rin ng kasinungalingan. Ipinangako po ng mga taong gobyerno na nasa likod ng Executive Order No. 62 na ang kautusan na ito'y magpapababa sa presyo ng bigas at magpapatatag sa supply nito. Sa unang pagtansya nila, 5 hanggang 7 piso kaagad per kilo ang maibabawas sa presyo ng pangkaraniwang bigas. Ang Executive Order No. 62 daw ay inilabas noong June 20 ng kasalukuyang taon. Ito'y nagmamandato na ibaba sa 15% mula 35% ang taripa o buwis sa pag-aangkat ng bigas. Tatagal ang executive order hanggang 2028. Sa harap ng maingay na protesta ng iba't ibang grupo sa sektor ng agrikultura, hindi nagpapatinag ang gobyerno. Matigas ang pangangatwiran ng National Economic and Development Authority na siya namang binubuo ng isang board na pinamumunuan mismo ng Pangulong Marcos Jr. Sa gitna po ng protesta, tuloy ang executive order. Ngayon, may inihain na pong petisyon sa Supreme Court ang grupong pinangungunahan ng Samahang Industriya sa Agrikultura at Federation of Free Farmers. Meron ding kasong isinampa sa Ombudsman para papanagutin ang mga opisyal ng Tariff Commission na siyang agad pumayag sa pagpapababa ng taripa sa imported rice nang hindi man lang umano dumaan sa tama at legal na proseso. At dahil nga sa pangakong ito ng naturang executive order, umaasa na naman tayo ang ating mga mamamayan na bababa nga ang presyo ng bigas. At dahil hindi ito nangyayari, tignan nyo ang litanya ng pangako ni Secretary Francisco Chu Laurel at ng Department of Agriculture kung kailan mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbaba sa presyo ng bigas. Noong Mayo 3, sinabi nilang sa Hunyo ay magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas. Hindi ito nangyari. Noong July 19, sinabi na naman po ng DA na bababa ang presyo ng bigas sa buwan ng Agosto. Hindi ito nangyari. Noong pong August 15, sinabi na naman ni Secretary Chu Laurel na mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 sa buwan ng Oktubre. At dahil mukhang hindi ito mangyayari, may bago na naman siyang pangako nito lamang September 18. Malamang daw na magkakaroon ng malakihang pagbaba sa presyo ng bigas sa Enero 2025. At para ho naman madampian ng katwiran,
kung bakit talagang hindi natin maramdaman ang sinasabi pong magandang epekto ng executive order na ito. Sinisisi naman ngayon ng DA ang umano'y tone-toneladang imported rice na nakatenga lamang daw sa mga pantalan bilang dahilan kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Umalma rito ang Philippine Ports Authority. Ika ng PPA, sinasadya ng mga rice importers na hindi kunin sa pantalan ang kanilang mga container habang naghihintay daw sa lalo pang pagtaas sa presyo ng bigas. Bagay na kinontra ho naman ng Bureau of Customs. Inaayos pa raw ng mga importer ang kakulangan at mga kaukulampong mga dokumento para mailabas ang kanilang mga container sa pantalan. Sila mismo ay hindi nagkakasundo. Sa gitna po ng mga paulit-ulit na mga pangako ng mga taga-Department of Agriculture at pangangatwiran ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at ng mga opisyal ng gobyerno, ito ang katotohanan. Sa halip na bumaba ang presyo ng bigas, ito'y nananatiling mataas. Malimit nating mapanood ang ilang opisyal ng pamahalaan na bumibisita sa palengke para kumustahin ang presyo ng bigas. Subalit ito'y palengke lamang sa Metro Manila. At pati na ang bantay presyo ng Department of Agriculture ay mistulang nakatuon lamang sa mga palengke sa Metro Manila sapagkat kulang-kulang ang kanilang mga datos sa mga palengke sa iba't ibang rehiyon na para bagang taga Metro Manila lamang ang nagsasaing ng bigas. Sa Metro Manila, ayon po sa bantay presyo, ang presyo ng pinakamurang local rice ay 45 to 51 pesos per kilo. Ito po'y mga biyak-biyak na butil. Mas maraming pipiliin ba? At kung maaari nga lamang ay ayaw mong bilhin. Habang ang presyo po ng local well-milled rice ay 47 to 55 pesos per kilo. Sa turing po ng iba, ito ang bigas na pwede nang pagtiisan. Ang imported well-milled rice ay hindi nalalayo ang halaga nito o presyo sa local well-milled rice. Ito ay sa Metro Manila. Sa datos po na aming nakalap mula mismo sa Philippine Statistics Authority, sa unang linggo ng kasalukuyang buwan ng Setyembre, ang average price ng pinakamurang bigas para sa 7 rehiyon ay 44 to 49 pesos per kilo. Ngunit 10 rehiyon ang may presyong higit 50 piso per kilo para lamang sa pinakamababang klase o uri ng bigas. Sa mga rehiyon na ito, Cagayan Valley ang may pinakamababa, 44.76 pesos per kilo. Habang Davao Region ang may pinakamahal, 53.12 pesos per kilo. At ito, uulitin ko ay para lamang sa regular milled o dapat sana'y pinakamurang bigas. Sa well-milled naman o pangkaraniwang klase lamang ng bigas, sa Metro Manila po ang average price ay 52.87 pesos per kilo. Hindi nalalayo sa Ilocos Region na 52.65 na siyang pinakamababa sa lahat ng rehiyon. Tatapwat sa Western Visayas, ang average price ng well-milled rice ay 59.30 pesos per kilo.
ang pinakamataas sa lahat ng rehiyon, Western Visayas. At uulitin ko, ito ay para lamang sa well-milled rice. Paano mo nga naman may papangako na mangyayari sa isang bagay na wala ka namang kontrol? Paano mo masasabi na sa pagbabawas ng buwis sa pag-aangkat ng bigas ay agad mong masisiguro ang mula 5 hanggang 7 piso na bawas sa presyo per kilo ng bigas? Gayong pabago-bago ang global rice prices, maging ang palitan ng piso kontra US dollar, at gastusin sa freight at logistics, at lagay ng panahon sa mga bansang pinagkukunan natin ng bigas. Umaasa ka sa kabaitang loob ng rice importers na siya ay magbabawas ng kita o sadyang magpapalugi? Sinasabi po ng DA na ang rice self-sufficiency ng bansa ay nasa 86 to 88% ngayon. Kung gayon, higit 10% ng ating pangangailangan sa bigas ang kinakailangang angkatin. Paano maiimpluwensyahan ng presyo ng imported rice ang presyo ng lokal na bigas? Mataas ang presyo po ng local rice dahil mataas ang cost of production. Kung halimbawa nga na mas mababa ang halaga ng imported commercial rice kumpara sa lokal, mas nanaisin ng commercial rice traders na kumuha ng imported rice. Sa ganitong sitwasyon, saan lalapit ang mga magsasaka ng palay para ibenta ang kanilang produkto? Ang National Food Authority o NFA ay bumibili lamang ng palay pang buffer stock. Kaya't sa bandang huli, walang magagawa ang mga magsasaka kundi kagatin ang pambabarat ng rice traders. Sa bandang huli, mga Pilipinong magbubukid pa rin ang lugi. Habang malabo ang katuparan sa ipinapangako ng NEDA at ng DA at ng ilang taong gobyerno, ito naman ang klaro. Sa halip na 35%, 15% na lang ang makukolektang buwis ng gobyerno sa rice importation. Sa pagbaba ng koleksyon sa buwis ay ang pagbaba rin sa pera para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang RCEF ang isa sa pinagkukunan po ng salapi para pantulong nga sa ating rice farmers. Noong nagdaang taon, ang kabuuang halaga po ng rice importation ng bansa mula sa ating ASEAN trading partners ay umabot sa 82.9 billion pesos. Nakakolekta po ang gobyerno ng 35% nito o katumbas ng higit 29 billion pesos. Kung magiging pareho ang halaga ng aangkating bigas ng bansa sa susunod na taon, sa halip na 29 billion pesos, 12.4 billion pesos na lamang ang makokolekta nating taripa. Sa pinakahuling balita nga po, ang rice tariff collection ng Bureau of Customs nitong buwan lamang ng Agosto ay umabot lamang sa 1.69 billion pesos. Ito'y mas mababa ng higit 1 bilyong piso kumpara sa kaparehong buwan nung nagdaang taon. At yun na nga po, ang mithiin ng NEDA Board sa pagbabawas ng taripa sa inaangkat na bigas ay para raw sa mga Pilipino na magkaroon ng masustansya at murang bigas. Ito rin ang solusyon nila
sa pagkontrol sa food inflation. Ang mga katwiran na ito ang nagbubunga ngayon ng sangkaterbang mga pangako. Sanay na kasi ang mga nasa pedestal sa kaharian ng pamahalaan sa pagbibitiw ng mga pangakong hindi naman natutupad. Kasi rin naman, marami sa mga Pilipino ang nagpapalinlang sa mga pangako ng mga taong ito. Isa ka ba ron? Think about it. Ang dami na mapanin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto ko, pinagmukha na tayong unghang. Ang dami na mapanin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto ko, pinagmukha na tayong unghang. Isang pangangamusta sa mga anak na di malaman ang hulma ng kanilang hinaharap. Lakas po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.